kahoy na pinapuputol nung aming kapitbahay. Matanda na kasi yung kahoy na yun at saka medyo nakayungyung sa kanila kaya pinatanggal niya. Ayan, no? Kahusay pala nung mga nagpuputol ng kahoy dito. Oh. Ayan, oh. Pero taas ng bahay na yan, oh. Mataas yung bahay na yan, eh. Pero yung dumadaan yung pinuputol na kahoy sa ibabaw. Ako nga kinakabahan na kumisan na dahil yung boom na ginagamit, saksakan ng taas. Kung umaksidenteng mabuwal yun, kaya abot din sa amin. Magkapit bahay lang kami eh. Yan, no? Ito palang nagpuputol. Meron din kasamang yung bang gumigiling ng sanga. Lahat ng maliliit na sanga ginigiling. Ginagamit yata yun sa mulching. Yung bang pantakip sa lupa kapag may halaman ka, lalatag yun para huwag magkadamo. At saka para huwag matuyo at timani yung lupa. Ganun yun. Kaya yung lahat halos nung sangang maliliit na yan siguro gigilingin lahat yan eh. Ang husay talaga. Kung dyan sa atin yan, naku, matagal ang putulan yan. Tsaka hindi na magigiling yan. Igagatong na lang yan. Hindi uso yung maggatong ng kahoy. Kung siguro, winter yun. Pero wala na rin, hindi na yung ginagamit. Ayun, yung taong naglalagari. Saka ibinaba. Kasi nga, isisiwang pa siya. Ayun yung kanyang lagari na. Hindi ko nakunan tuloy. Kita naman. Nilalakto ko na lang yung iba kasi nga mahaba ito sigurado. Ayun yung boom. Taas niyan. Kung mabubal yan aabot din sa amin eh. Ayun. Kakatibe nung ko. Sanay na yung naglalagari Tatali muna niya, tapos saka lalagariin yung pinakapuno ng sangang. Ganun ang ginagawa eh. Kaya lang, mainam nga sana yung maputol yun dahil doon sa nakakatakot din eh. Baka mamaya kung mabot pa rin din sa amin. Kaya lang yung mga ibon, yung lalo na yung uwak, doon namumugad eh. Ngayon, wala na sila doon. Naalis na yung uwak na yan. Dati, matidinig mong humuhuni yan eh. Kahusay talaga. Yung nasa ibaba na sumasalo, yung matatapang din. Kasi kung biglang umaksidenteng bumito yung kanilang kondon, delikado sila ron. Taas-taas na panggagalingan. Diba, yung poste ng kuryente yun, mababa pa, mataas itong kuwan na ito. Ayun, yung mga nag-aabang yan. Yan. Ayan naman yung nasa baba na sumasalo doon sa ibinabang kahoy. Silang nagsusubo
na doon sa sa makina na gumigiling. Sila kakalag, yun. Tapos, iayos. Pinipili nila yung siguro tatablahin yun. Yung malalaking medyo matuwid. Ayan na naman, babalik na naman yung boom para kumuha na naman ng sanga. Kainam talaga rito. Walang kahirap-hirap ang may-ari. Ay, yung bahay nila Oda eh. Yan. Yung kotse ni Romel, yung truck. Kaya nga lang, walang hirap. Mahal naman ng bayad. 1,000. 1,000 ang bayad dito, 1,000 dolyar. Ngayon, yung mga titira. Uy, wala kayo nahihulog yung tao. Ayan daw. Mahusay talaga yung naglalagari na yun. Tsaka yung operator. Pero may inililiis niya rin sa bahay. Pagka nasabit sa bahay yan, malaking halaga. Sagutin nila yun. Magmamaniobra pa sila nung nakabiting kahoy. Minamaniobra pa nila. Ayan, tagal din minamaniobra sa taas. Pumapasipos kasi yung lalo pag mahangin. Iniingatan talaga ng huwag mabangga sa bahay. Sinisingit lang sinisiwang lang nila Oo. Pag nahampas sa bahay, malaking disgrasya. Tagal. Matagal pa yung pag-maniobra na yan kaysa sa pagpuputol. Kung wala sanang bahayan, madali ito. Wala kang iniingatang masisira. Tagal bago maibaba ako. Natatangin ng hangin kasi pumapasipas Naibaba rin. Naisiwang din nata. Yun. Delikado rin yung nagpuputol na yun. Pagka nasangal yung dala-dala nung taas
yan, hindi siguro gigilingin niya. Malaki. Yan, tapos na. Tapos na ata ang pagpuputol. Yun ang pinakamalaking puno eh. Yan, katablahin niya. Kung yan ang mahirap na nakakatakot eh. Laki-laki. Laki. Palagay ko huli na yan eh. Dahil hindi nasakop yung isa. Pag yan ang bumagsak sa bahay, malaki masisira. Madali mo maubos na rin sa bahay. Ayan ang chimney eh. Ayan, ibaba na. Yan ang mga tatablahin. Giniling na. Yung iba, giniling na lang. Yan. Okay, ayun si Lady. Pauwi na. At andyan na rin si Oda. Dahil ayun yung kotse. Saka si Romel. Yung kay Baby. Ayan pala yung ibong sinasabi ko sa inyo kanina na nakatira doon sa pinuto na kahoy. Yung uwak. Uwak ang tawag dito, ang uke. Nakikikain ito dito sa mga ibong pinakakain ni Oda. Meron kasi yung kaming bird feeder dito. Ayan, no? Ngayon siyang pumunta rin eh. Kaamo nitong ibon na ito ngayon, makalapit-lapit lang sa akin eh. Hindi ako pinapansin, no? Yeah. Aba. Pero isa. Apat ito eh. Nagugutom. Sige. At sana hanggang dito na lang. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video ito at nagdadagdag sa inyong kaalaman kung paano putulin ang mga kahoy dito sa Amerika. Hanggang sa muli, thank you.